low-carb dinakdakan. Sarap na, healthy pa. Ang ginagamit ko ngayon ay tenga ng baboy, konting laman, at atay. Lahat ito, rich in protein at perfect sa low-carb lifestyle. Alam mo yung cravings mo sa dinakdakan? Oo, yung malasa, maanghang, malutong, pero guilt-free, gawin nating possible, low-carb style. Tandaan, sa low-carb diet, hindi natin kailangang bawasan ang sarap. Ang kailangan lang, piliin ang tamang sangkap. Para sa ating dressing, hindi tayo gagamit ng mayonnaise. Instead, suka, kalamansi, sibuyas, bawang, luya at sili lang. Panalong lasa, natural na sangkap. Alam mo, sa low-carb diet, hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo. Sa totoo lang, mas lumalakas ka pa, mas linaw ang utak, at mas gumagaan ang pakiramdam araw-araw. Kung iniisip mong hindi mo na matitikman ang mga paborito mong ulam dahil nagda-diet ka, think again. You can still enjoy, just choose better. Let's make low-carb Filipino food normal, not boring. Dinakdakan na walang mayo? Pwede. Low-carb, high-flavor, at guilt-free pa. Sarap na pwedeng kainin kahit everyday. Kung nag-low carb ka or gusto mo lang kumain ng mas malinis, subukan mo to. Karaniwan ang disiplina ay itinuturing na mahirap. Pero kapag natutunan mong gawing masarap ang disiplina, gaya ng low-carb dinakdakan, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Kusang susunod ang katawan. Ang low-carb cooking ay mental training rin. Tinuturuan ka nitong maging malikhain sa halip na sumuko. Hindi ito deprivation, ito ay redirection. Kapag nagluluto ka ng healthy version ng paborito mong ulam, hindi lang katawan ang pinoprotektahan mo, pati pamilya mo, kinabukasan mo, at mga pangarap mo. Kasi kung may sakit ka, wala ring saysay ang kahit anong tagumpay. Gawing intentional ang bawat putaheng niluluto. Health is wealth, hindi lang quote, kundi mission mo sa sarili mong kusina.